ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang KP2 Variant sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Maganda itong buwan. Ngayon, maliwanag na ba sa inyo ang kondisyon na sinabi ko, mga kabarangay? Pumapayag ba kayong lahat na hati tayo sa matatanggap ninyong ayuda? Dahil kung hindi namin diniskartean ni Pali Adong ito, hindi kayo makakatanggap ng pera. Teka, may magandang babaeng parang matamlay. Wow, ang ganda niya. Kamukhang-kamukha niya si Karen Crisologa. Malapitan niya. Miss, bakit parang matamlay ka? May sakit ka ba? Opo, kuya. Kararating ko lang kagabi nang malaman ko na may ayuda na galing kay Senador Idol Jovino. Nagpunta na ako dito para makatanggap din. Ano bang sakit mo, miss? Ipapagamot kita. Ako bahala. Nako, ang init ng katawan mo. Wow, ang ganda ng katawan ng babaeng ito. Type ko siya. Liligawan ko ito. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Wala. Ay, Juan, ang ganda-ganda mo kasi. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Kagawad Asyong. Dating number 1 kagawad ako rito. Ganun po ba? Oo. Kagawad ka pala? Tulungan mo naman ako para matanggap ko ng ayuda galing kay Idol Jovino. Oo, miss, oo. Tutulungan kita. Teka, ano ba ang sakit mo, ha? KP2 o flirt daw ang sabi ng doktor. Ano? KP2 Variant? Patay. Siguradong mahawaan ako. Hindi. Pariadong, samahan mo ako sa ospital. Magpapagamot ako. Siguradong nahawaan na ako ng babaeng ito. May sakit pala siyang KP2 Variant. Kaya matamlay siya. Halika, samahan mo ko pare sa ospital. Magpapagamot ako. Pare, pasensya ka na. Ayaw kong mahawaan. Delikado. Pariadong, huwag mo naman akong iwan. Tulungan mo ako, pare! Kap, kumusta na ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Kaya mo na? Guminhawa ang pakiramdam ko sa ginawa mo, Veronica. Ang husay mo pala. Ay, naku, salamat naman at naginhawaan ka na. At masaya ako dahil gumaling ka na. Veronica. Kap, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Ay, dibdib ko pala ang tinitignan mo. Ang ganda mo talaga. Kung wala lang akong asawang pangit, ilalayo na kita rito. Ikaw talaga, Kap. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Baka marinig ni Aling Punyang magagalit na naman sa akin yun. Ay, Veronica, ang lambot talaga ng dibdib mo. Yung palad mo pala. Hindi lang kamay ang malambot, Kapitan. Pati ang... Pati ang ano, bakit hindi mo ituloy? Siyempre, pati ang puso ko malambot. Ikaw talaga, Kap. Binapatawa mo ako. Matanda ka na, pero tumatayo pa talaga ang... Talagang tumatayo pa yan, Veronica. Lumalaban pa yan. Lalo na kapag ikaw ang... Ano yung sinasabi mong tumatayo ka na?
Ay, yung manoy ko! Ay, ang buhok ko! Naku, patay! Sana makita ko kaagad yung doktor. Ayaw ko pag mamatay. Gusto ko pag mabuhay. Lintik ang babaeng yun, oh. Hindi sinabi kaagad sa akin na KP ito o flirt pala ang sakit niya. Nayakap ko tuloy dahil nakakita ko sa ganda niya. Kamukha niya kasi si Karen Crisolog, oh. Naku, delikado ka. Baka ikamutay ko na ito. Hindi na matutupad ang pangarap kong maging kapitan. Ito na yung doktor. Masasalubong ko siya. Kamukha rin niya si Vice Mayor Agaton. Napakaraming kamukha yung mga kasama ko rito. Doktor. Ikaw pala dating #1 kagawad, Asyong. Ano atin? Nako, pati boses parang magkawiga. Doktor, tulungan niyo ako. Ayaw ko pag mamatay. Sige na. Bakit ba? Anong nangyari? May nagbabanta ba sa buhay mo? Sa pulis ka mag-report, hindi dito. Dok, makinig ka sa akin. May sakit ako. Ikaw naman, kagawad, nagpapatawa ka ba? Sa tingin ko, ang liksi-liksi mo, ang lakas mo. Meron, doktor. Tulungan mo ako. Parang hawa mo na. Ayaw ko pag mamatay. Alam ko na kung anong sakit ng kaibigan mo, kagawad adong. Sakit sa bulsa yan. Wala akong pera, kagawad. Kahihingi lang ng chicks kong nurse kahapon. Hindi sakit sa bulsa, Doc. Paano ko ba sasabihin nito? Hindi kita maintindihan. Ano ba yung sinasabi mong sakit niya? Siguro sakit sa puso. Nabastod ba siya, kagawad? Anak ko, hindi, Doc. Basta tulungan niyo siya. Ayaw pa niyang mamatay. Gusto pa niya mabuhay. Bakit kasi hindi niyo kasi sabihin kung ano yung sakit niya? Sabihin niyo na, sayang ang oras. Doc, okay lang ba na may ibang taong makakarinig? Bakit nakakahiya ba ang sakit niya? Baka may tulo. Ang hilig niya siguro sa hostess. Hindi tulo, doktor. At hindi siya mahilig sa hostess na tulad ng aming kapitan. Nako, ang dami niyo pang paligoy-ligoy . Sabihin niyo na kasi kaagad ang sakit niya dahil marami pa akong gagawin. Ano ang sakit niya? Sabihin mo na. Doc, nayakap niya yung babae na positibo sa bagong varianta. Yung COVID flirt variant. COVID flirt variant? Yan lang pala. Akala ko, ano ko mo? COVID flirt variant ang sakit niya. Nako! May positibo ng gano'n dito! COVID variant! Nako! Dapat na labas na niyo! Mamatayan! Nako! Nagpanik na naman ang mga pasyente. Hoy! Huwag kang malas! Sandali lang! Magbayad pa kayo! Malas! Nagsalisan ng mga pasyente namin. Maraming hindi pa nakapagbayad ng bill nila. Malas talaga!
Veronica, mabuti naman na dumating ka na. Ha? Kap? Nandito ka na pala sa barangay hall. Mas nauna ka pa sa akin. Ay, oo, Veronica. Miss na kita kasi. Hinahanap-hanap ko ang haplos ng iyong mga kamay. Huwag mo na, Kap. Baka mabinat ka. Hindi, Veronica. Malakas na ako. Kayang-kaya ko na kahit 4 na round pa. Tumigil ka nga dyan. Huwag muna ngayon dahil ayaw ko mabinat ka. Alam mo ba kung ano ang dahilan ng mabilis na paggaling ka? Ha? Ano, Kap? Dahil sa mga haplos ng iyong mga kamay. Kapag hinahaplos mo ako, nakaw, umiinit ang buo kong katawan. Kaya ito, malakas na naman ako. Sige, wow na, naniniwala na ako sa'yo. Buti na lang Kap, natapos din ang problema natin. Naniwala ang mga pulis na talagang wala kang kinalaman sa binibentang sa'yo. Oo, Veronica. Kagagawan nila Kagawad Asyong at Kagawad Adaw. Kaya lang, di raw sila mahanap ngayon. Maaring nalaman na nila na hinahanap sila ng mga pulis. Siguro tumakas na para hindi mahuli. Tarantado talaga ang mga tao yun . Pati yung dapat sanang tatanggap ng ayuda na galing kay Senador Idol Jovino, hindi binigyan ng form. Iba ang binigyan nila. Buti na lang naayos din kaagad ng problema. Kundi, marami pa silang gagawing katarantaduhan sa barangay. Oo nga, Kape. Sana mahuli nila kaagad ang 2 pasaway na yun, ano? Tutulong ako sa mga pulis. Kung ako ang unang makakakit sa kanila, nakaw, papatayin ko na silang 2. Kap! Breng, totoo ba ang balita na ilalakdown uli ang bayan natin? Ay, Haling Bibang. May positibo kasi na nakita nila dito sa barangay natin. Marami na raw siyang nahawaan. Ha? Dito sa atin? Ay nako, nakakatakot naman. Pero sino kaya yun, ha? Naku, galing daw sa ibang lugar, Haling Bibang. Aba, nakakatakot naman yan ang Breng. Kung bakit kasi hindi na mawala-wala ang virus na yan Ay, Haling Bibang. Talagang nakakatakot. Hindi natin alam. Baka pati tayo ay positibo na rin. Ay naku, ang Breng, wag naman sana. Wag kang magsalita ng ganyan. Kundi magkakahawaan tayo. Madadamay tayong lahat. Mamamatay na tayong lahat dito. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala, nakikipagchismisan, ha? Ha? Ayan ka na naman, Benito. Ka? Hindi mo ako sabihan ng ganyan. Ay, hindi Benito, ako nakikipagchismisan. sumusobra ka na. Ano akala mo sa akin, chismosa? Hindi ako Marites. Naku, ano pa nga bang ginagawa ninyo? Di ba chismis yan? Pareho kayong Marites? Sinabi ng hindi ako Marites Aray ko. Bakit niyo ko sinampal, Aling Bibang? Ha? Bakit niyo ko sinampal? Ay, buti nga yan sa'yo. O ano ngayon? Nakatikim ka ng mainit na sampal? Huwag mo akong pagtawan, ha? Buti pali ka na. Kanina ka piniti ni Kapitan. Pinabili ka lang ng soft drinks. Ang tagal mo. Parang sa China ka bumili. Visit ka talaga, Ambring. Aba, nakalimutan ko pati yung pirang pambili ko. Ha? Hindi ko alam kung saan ko nalagay. Patay!
gutom na ako. Parang humihina ang tuhog ko at nalalabo ang mga mata ko sa gutom. Bakit ikaw lang ba ang gutom? Paano na tayo ngayon, pare? Wala na rito si Kagawa Gasyong. Wala na tayong kita. Magtiis muna tayo. Itulog na natin ang gutom. Focus na lang tayo didiskarte ng pagkain. Inaanto na ako, pare. Kusay ang si pare, si Buyas. Umuwi na tayo. Inaantok na ako. Mauna ka na. May iwan mo na ako rito. Baka may nagpapaparada ng sakyan niya. Titirahin ko kagad ang gulong at hindi kita bibigyan. Kung hindi mo ko bibigyan, pare, di manghihina ako. Baka mamamatay na ako. Ay talagang mamamatay ka. Kaya huwag kang aalis. Kailangan ng tiyaga para may nilaga. Ha? Pare Panjing, nakita mo ba yung nakita ko? Ha? Oo, pare. May pumaradang sasakyan sa malaking bahay na yan. Ayun, oh. Bumababa na yung driver. Manda ka, pare. Gagapang tayo para hindi tayo maramdamang lalapit sa sasakyan na yan. Baka hindi ko kayang gumapang na malayo, pare. Dahil nahihilo na ako sa sobrang gutom ko. Ikaw na lang. Dami mo pang dahilan. Halika na, gagapang na tayo. Sumunod ka sa akin. Pare, iintayin mo ako. Huwag mo akong iwan dito. Pare boy. Halika na, bilisan mo na. Oo, sige na. Andyan na ako. Nakakatuwa naman si Kapitan. Gustong-gustong umiskor sa akin kanina. Kaya lang, kalalabas lang niya sa ospital eh. Baka atakihin habang nag-aano kami. At malak, mahirap na. Ay, ba talaga si Kapitan? Kahit matanda na, malakas pa rin. Damang-dama ko ang kanyang pagkalalaki. Hindi tulad ni Rudolph na makasarili. Hindi ako nasisiyahan sa kanya. Kung minsan, 5 minuto lang, nakaraos na siya. Binibitin ako palagi. Pero, kapag si Kapitan, naku, magsasawa talaga ako sa kanya. May tao. Baka si Kapitan to. Ang tigas talaga ng ulo nito. Gusto niya atang magbinat. Pagbigyan ko na ang matandang ito. Sandali lang! Nariyan na! Kumusta ka na, Veronica? Ikaw pala, Aling Punyang. Pasok po kayo. Hindi na. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Huwag ka nang makipagkita sa asawa ka. Naintindihan mo? Bakit po? Ano pong nagawa kong kasalanan? Bakit ayaw niyo makipagkita ko kay Kap? Ako ang sekretary. Wala nang maraming tanaw. Basta yan ang gusto ko. Kung di ka susunod sa sinabi ko, may paglalagyan ka sa akin. Diyos ko po, huwag naman po, Aling Punyang. Mula sa araw nito, ayaw ko nang makita. Nakakausapin mo ang asawa ka. Malinaw. Opo, Aling Punyang. Maghahating gabi na. Hindi pa rin ako makatulog. Laging sumasariwa sa isip ko yung masasakit na salita sa akin ni Aling Punyang.
ayaw daw niyang makita na mag-uusap kaming dalawa ni Kap. Anong gagawin ko? May kumakatok na naman. Si Rodolph na kaya yan? Sino yan? Veronica, kuwita. Pagkibukas mo ang pinta. Si Kapitan pala. Diyos ko, baka masundan siya ni Aling Punyang. Gagawa na naman ng iskandalo yun. Sandali lang, sweetheart! Ay, si Kapitan! Nandyan na ako! O, Kapitan! Bakit ka nagpunta rito? Baka nasundan ka ni Aling Punyang. Mag-iiskandalo yun. Huwag kang mag-alala. Bawal lumabas uli ang mga senior citizen. Dahil dumarami ang naman ang nawa ng Kipito, Barian. Kaya sinamantala ko ang nagpunta rito. Namiss ko yung pagmamasahe mo sa akin Kaya samantalain natin. Tamang-tama. Wala si Rudolph. Sige. Pasok ka muna. Mamasahiin na kita. Sige. Diyan ka na lang umupo. Pakihuban na yung damit mong pang itaas. Sige. Yan. Sige. Tutulungan na kita. Sige. Umpisahan mo na. Ako na mag-uumpisa ka daw. Sige. Punyang! Ano kaya ang gagawin ni Kapitan Karyong sa tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang KP2 Variant sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!